Matinding pinsala rin ang iniwan ng Super Bagyong Pepito sa Bicol Region, lalo na sa Catanduanes. Ang ilang lugar doon, pahirapan ang supply ng kuryente at signal ng komunikasyon. Mula sa Virac, Catanduanes, saksi live si Joseph Moro. Joseph? Iya, wala pa rin kuryente sa maraming bahay dito sa Virac, Catanduanes at mahinang-mahina ang signal ng mga telecommunications company. Pero sa kabila niyan, kahit nga dito naglandfall itong bagyong Pepito, ay 0 casualties naman ang naitala ng probinsya. Yan ay dahil nagkaroon sila ng preemptive evacuation. Galit ng mga hampas na hangin, kakambal ng tila hindi maubos na buhos ng ulan. Ganyan ay pinakita ng bagyo sa Kabikulan ang bagsik ng isang super typhoon. Maaga pa lamang ramdam na ang gupit nito sa dagat sa Camarines Sur kung saan naglalakihan ang mga alon. Halangkaw ng tubig pagbaba na. Nang umangat sa Pampang ang tubig sa Albay, dali-daling itinabi ng mga residente sa tabing dagat ang kanilang mga gamit at sasakyan. Binitbit nila pati kabaong na nakahimlay noon sa chapel. Halos lamunin ng malalaking alon ang dumaraang fire truck na ito sa kalsada sa Virac. Nagdulot din ng pagguho ng lupa ang bagyo sa Albay. Habang sa Vinsons, Camarines Norte, nawasak ang ilang bahay at nalubog sa tubig ang mga palayan. Sa Daet, Camarines Norte, muling lumikas ang mga evacuee sa isang military camp matapos pasukan ito ng tubig. Sa Catanduanes, na unang tinamaan, hindi na nahimik ang super bagyo kahit nang gumabi na. Partikular na napuruhan ang bayan ng Panganiban kung saan unang naglandfall ang super bagyo. Tumambad ang malawak na pinsala pagkatapos. Nawasak ang halos 500 bahay. Pinabagsak ng bagyong Pepito pati kisame ng Operations Center sa bayan ng Viga. Nagtamo ng pinsala pati simbahan at ilang bahay sa bayan. Bahari ng ilang kalsada na hinarangan pa ng mga nagtumbahang puno. Sira-sara na rin ang police station na ito sa bayan ng Bagamanok. Nagtuklapan maging ang mga bubong ng mga simbahan at covered court sa lakas ng hangin. Humarang din ang mga puno sa kalsada. Bumuhos pa ang tubig sa hagdang ito. Kaliwat kanan din ang iniwang pinsala sa bayan ng Caramoran. Ang covered court na ito tuluyan ang nawalan ng bubong. Sa bayan ng San Andres, habang nagsasagawa ng inspeksyon ng mga pulis, isang buntis ang tinulungang mga anak sa loob ng kanilang bahay. Agad naman nadala sa ospital ang mag-ina at nasa mabuti na silang kalagayan. Sa bayan ng Igmoto, nililinis na ng mga residente ang mga tumumbang puno kasunod ng bagyo. Sa bayan ng Virac, maaga nagsiuwian ang ilang mga evacuee, pero may ilang nananatili dahil wala nang mauwian. Malawak at nakapanlulumo ang pinsala, pero magkakasama pa rin babangon ng mga Catanduanon dahil ni isa walang nasawi sa isla. Ayon sa Kapitolyo, nakatulong ang preemptive evacuation. Tulong-tulong ang mga barangay official, pulisya, Coast Guard at ibang ahensya para mailikas ang lampas 70,000 mga individual. I would like to thank the DSWD, the UX, PAP, of course sa ating Presidente, BBM, sa pagpadala niya ng ayuda. Talagang tumulong sila para magkaroon tayo ng sitwasyon. Pero marami pang haharaping hamon, kabilang ang pagbabalik kuryente na matatagalan pa sa dami ng nagtumbahang poste at naputol na kawad. Sa Virac na kabisera ng probinsya, posibleng abutin ng 2 linggo bago maayos ang kuryente at uunahin muna ang mga ospital, airport at Kapitolyo. Wala ring signal ang mga telecommunications company kaya may libreng pa-Wi-Fi at charging ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Habang naghihintay na bumalik lahat sa normal, may parating na 45,000 na family food packs na dagdag sa naunang 10,000 family food packs na ipineposisyon bago pa bumagyo. Inihanda na rin ang financial assistance sa mga apektado. Naroon mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nag-usap na kami ng Governor, akantayin ko yung listahan mula sa provincial government para mahanda naman ng DSWD yung cash assistance para sa mga nasiraan ng mga tahanan. Parallel to that, nakipag-coordinate na rin kami sa DOLE
at sa DSUD kasi may mga request ang province na mag-mobilize ng tupad kasi livelihood yun sa tao, pero at the same time makakatulong sila sa recovery effort. Makatutulong din sa pagbangon ng pababalik operasyonal ng Tabaco Port sa Albay kung saan manggagaling ang mga papuntang Catanduanes galing mainland Luzon. Dito inabutan ko ng aking team ang mga paserong 3 araw na na-stranded dahil sa bagyong Pepito, tulad din na galing pang Maynila. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala nila sa mga naiwan sa Catanduanes. Bahay namin, sira. Tapos yung pagkabuhay namin, medyo hindi naman okay na. Siguro panibagong ano na naman, diskarte. Yung kusina namin, na-wash out daw po. Ay, paano? Hindi ko po alam kung paano. Hindi ko alam kung paano. Pia, ang kailangan dito ayon sa provincial government, lalo na dun sa hilagang bahagi ng Catanduanes, yung sa Caramoran at saka sa Panganiban, ay pagkain. No? At bukas naman, padating naman na yung GMA Kapuso Foundation para magdala ng ayuda para sa ating mga kababayan dito sa Virac sa Catanduanes. Pia? Joseph, nasabi mo nga sa report mo na talagang maraming bahay sa Panganiban, sa Catanduanes, ang talagang halos napuruhan na. Ibig sabihin ba nito, Joseph, karamihan doon sa mga pamilya na yun nananatili pa rin sa mga evacuation center? At kung sakasakali, yung cash assistance ba na ibibigay ng DSWD sapat para makatulong sa muling pag-rebuild ng kanilang mga tahanan? Okay, yung mga sa evacuation center, pagka nasa probinsya kapag bumagyo at hindi naman na-damage yung bahay mo, katulad dito sa Virac, mga umuwi na agad yan. Yun naman sa mga malalayong lugar, sa Caramoran at saka sa Panganiban, kahit nasisira yung kanilang mga bahay, doon pa rin sila nananatili. Ngayon, yung DSWD, dumating na dito si Secretary Rex Gatchalian at inihahanda na rin nga yung listahan ng mga residenteng apektado para sa financial assistance. Ang karanasan natin, Pia, ay bukod doon sa financial assistance para doon sa pagpapagawa ng kanilang bahay, ay halimbawa sa Batanes, nagbigay sila doon ng yero at saka sa mga kahoy. Pero I think here, financial assistance, malalaman natin bukas kung ano pa yung mga madadagdag ng national government. Ang unang sinabi ng DSWD ay mga food packs muna, pero karaniwan naman na nagbibigay sila ng mga yero at saka mga kahoy para doon sa ating mga kababayan, Pia. Maraming salamat, Joseph Moro.